Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Target nila ay Corona dito sa Miss Universe. Makukuha kaya nila kung ano to at sino to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe naman tayo ngayon. So eto nga, katatapos lang ang coronation night ng Miss World at nakoronahan nga ang Thailand. And then of course, katatapos lang din ang bagong reyna dito sa Miss Grand International. Ito nga ay ang ating pambato noon na si CJ Opiasa na naging first runner-up dito sa Miss Grand. And then, ayun, ngayon siya na ang bagong Miss Grand International. At hindi lang yan, di ba? So, ito nga, pinag-uusapan ngayon ang pagkakapanalo ngayon ni Oppo bilang bagong reyna ng Miss World. Nako, mainit-init yan dito sa Bangkok, Thailand. Na talaga naman, hindi naman ganun kagrabe yung pagdiriwang nila. Pero grabe yung saya nila. Di ba? Yung mga kabaklaan dito, syempre happy sila. Alam nyo, hindi sila masyadong ganun tawag dito, hindi ba katulad sa atin na talagang grabe, nako, nakakaloka dahil sobrang winner, di ba? Pag sa atin ang nanalo ng mga ganyan, ay nako, pinagkakaguluhan nila. Dito hindi, relax lang sila, charot. So yan, so ato na nga, syempre pagkatapos daw nilang kuhanin ang corona ng Miss World, ito naman ang panibago nilang target ngayong taon na to, ay ang Miss Universe. Nako, matutulad ba sila sa India noon noong 1994 na nakuha nila ang corona ng Miss World and then nakuha din nila ang corona ng Miss Universe? Sila na kaya ang susunod na powerhouse? O diba? Ang Thailand ay meron ng dalawang corona sa Miss Universe, isang corona sa Miss International, isang corona sa Supranational, and then ito nga, recently lang, nakuha nila ang panibagong corona sa Miss World. O, diba? Ang bongga. Pero nako, mukhang magbaback to back win kaya ang Thailand ngayong taon na to dahil after nilang makuha ang Miss World ay malakas ang chance ng Thailand na makuha ang corona ng Miss Universe. At ito na nga ang pinaghahandaan ng mga Miss Universe Thailand candidates katulad ni Vina. Oh my gosh, binigyan ako ng t-shirt ni Vina ha. Ang bongga dahil ang ganda-ganda ng ibinigay niyang team niyang t-shirt sa akin. Siyempre susutin ko yun sa Miss Universe Thailand. Oh, para suportahan naman si Vina. Actually, si Vina, sinusuportahan ko na to since the first time na sumali siya sa Siam Paragon. At ang lucky ko kasi kanina nabanggit ko yun sa kanya ng bonggang-bongga. And then, pangalawang laban niya, yung kay Amanda Obdam, and then pangatlong laban niya nga dito kay Antonia, at eto na nga. Pero syempre merong katapat si Vina dito na sobrang lakas, alam nyo ba yon? Na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka. But kanina may nakausap akong kandidata, sa totoo lang ha, ito ang pati ko. Yung kinausap ko siya, sabi ko, wag ka sumali ngayon kasi nakakatakot. Kasi si Vina nandiyan. Sabi niya, ay hindi din. Sabi niya gano'n. Kung gusto kong sumali ngayon, pwede ako sumali. Kaya lang, ang laki na ng gastos ko noong mga nakaraan daw laban niya. Kaya pahinga daw muna siya. Pero sa totoo lang daw, kayang-kaya daw yan si Vina pataubin ng ibang kandidata. Ayun ang sabi ng isang kandidata na hindi ko nasasabihin kung sino. Pero from Thailand din. Tapos, sabi ko, nakakaloka ka. So, sobrang naloka ako dahil ganun ba talaga ka-easy lang pataubin si Vina? So, ibig sabihin, may chance pa na maano si Vina, maligwak dito sa Miss Universe Thailand. Kaya ba hindi natatakot yung ibang kandidata na magsisalihan sa Miss Universe Thailand dahil kayang-kaya nila si Vina? Kayang-kaya nila si Vina pataubin. Pero alam nyo, sa totoo lang ha, sa tuwing makikita ko si Vina, nakita ko to nung parade ng Gay Pride, oo.
nung June 1. So sabi ko, grabe, nakakatakot si Vina kasi nakita ko siya under the sun. Talagang kitang-kita mo talaga yung ganda niya. Sobrang kakaiba. Sabi ko, nako, kailangan mag-ingat dito ni Atisa Manalo kasi syempre, Diyos ko, nakikita naman natin na grabe, talagang pang Miss Universe na yung datingan niya. Ganyan din yung reaction ko. Yung nakita ko si Oppo na nakakatakot naman to si Oppo. Kailangan mag-ingat dito ni Krishna. O, di ba? O, ano bang naging resulta? Pero ngayon, ito naman si Vina, yung nakikita ko na parang, naku, pag nanalo to Miss Universe Thailand, Diyos ko, malalagas ang bangs ko talaga sa kanya. Kasi, nakakatakot talaga siya. Sobrang, hindi nakakatakot na parang halimaw. Nakakatakot kasi alam mo na talagang beauty queen material siya. Ang haba ng leeg, ang liit ng mukha, ang tangka, Diyos ko Lord, tapos ang bewang, ang liit. Pero kanina, na-meet ko rin yung pambato din ng Phuket sa Miss Universe Thailand, na si Adele ba yun? Ay nako, hindi pala siya masyadong maganda. Charot. Hindi ko alam kung yung styling niya kanina, hindi ganun kakabog ha. Actually, nakita ko na rin siya nung parade. Hindi naman siya remarkable. Kaya lang, mas fresh siya more than dito kay Vina. Pero yung height neto, panalo din. Kaya lang, sabi ko, paano kaya neto patataubin si Vina ng bonggang-bongga? So, abangan natin yan sa Miss Universe Thailand. Pero ako, nasisigurado ko na kay Vina na mapupunta to. Walang duda. At parang feeling ko, hindi naman papayag na si Vina na matalo pa dito. Hindi naman siya nagpapakahirap ng todo-todo na magbenta ng mga kung ano-anong produkto ni Mr. Nawat para lang matalo ng ganon-ganon. So, kaya niya ginagawa yon, I think, tingin ko ha, hindi para tulungan si Mr. Nawat, kundi para mapakita niya na willing siyang mag-work ng kahit ano. So, yun yung nakikita ko. So, sabing ganun, paano pag si Vina daw ang nanalo? So, mag-ingat na nga ba talaga ang Pilipinas? Ay, to be honest, ako masasabi ko, kailangan siguro maghanda. Hindi naman kailangan na parang katakutan. Kasi naniniwala pa rin naman ako kay Atisa Manalo na kung ganda ang pag-uusapan. Hindi ko pa nakikita si Atisa Manalo in person na. Pero kung ganda ang pag-uusapan, mas maganda talaga si Atisa. Parang feeling ko lang. Kasi iba talaga yung beauty niya. But yung height, hindi ko alam. Kasi matangkad si Vina, nasa 5'10". Oo, matangkad talaga siya. And then, maliit ang bewang. But sabi ko nga, kailangan paghandaan talaga to ni Atisa. Kailangan ni Atisa maging strong. Lalo na sa lahat ng eksena at galawan. Sabi ko nga, siguro ang suggestion ko, dapat talaga maingay si Atisa sa social media. Gawin niyang mag-live or kaya mag-online selling. Charot! So, yun. Hindi. So, ang kailangan lang gawin ni Atisa ay siguro mag-try mag-live para magkaroon ng engagement sa lahat at makakuha pa siya ng mga international followers. Ganon. Ayun yung kailangan niyang gawin. Kasi parang feeling ko, kilala naman si Atisa. Pero mas kailangan niya pang gumawa ng ingay. Kasi kung mapapansin mo, si Vina hindi pa nananalo. Pero talagang grabe yung kampanya nila. Ang campaign nila bilang Miss Universe Thailand. Ganon. Yung alam mo yun, yung lumabas si Vina, grabe yung fan base. Sobrang, kahit saan, Vina, sobrang kilala na siya ng lahat. Eh, sino ko ang aayaw dito? But nakikita ko naman, siguro pag swimsuit competition, ako papasok talaga si Vina kasi matangkad talaga si Vina. And then, plus pag nagsuot ng evening gown, Diyos ko, nakakaloka talaga. Kaya sabi ko, ay siguro, pag naging Miss Universe Thailand to, ay nako, lulusot to sa bawat category ng competition. So, kung halimbawa, swimsuit, kaya niya talaga ang swimsuit. Kasi mahaba ang bias, magaling yan rumampa. So, sabi ko, ay nako, kakabog yan. And then, pagdating naman sa evening gown, ay nako, sabi ko sa inyo, wala naman duda mga sinusuot ng mga Thailand. Lalo na si Vina, ngayon pa nga lang, pa-guesting lang or pa-attend lang ng mga event, eh sobrang panalo na yung mga sinusuot. Eh what if pa kaya kapag talagang nandoon na siya sa exciting moment ng competition ng Miss Universe, natural gagalingan nila at gagandahan nila. And then parang feeling ko mag-e-end up to kung sakaling siya yung ilalaban ng Thailand, top 5. Yes! So sa top 5 yan.
Ayun, so sa Q&A, hindi ko na alam, mali mo, ibigay nila yung sagot para lang makuha ni Vina ang corona ng Miss Universe. Kasi di ba, syempre ang target nila dyan ay mag-dominant sila para sa world and the universe rather. Ganon! Ay nako, nakakakaba na, nakaka-excite na, nakakaloka. Pero looking forward ako kung ano nga ba ang gagawin ng pambato natin na si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo naman, kailangan siguro talaga mag-prepare ng todo-todo. Swimsuit, piling ko kaya naman ni Atisa, pero kailangan niya talaga may paandar. And then, beauty nandoon. Evening gown, ay nako, kailangan niya tong pag-aralan kung ano nga ba ang isusuot niya na pasabog para sa Miss Universe. So, parang feeling ko din kaya din ni Atisa maka top 5. So, malay ninyo. Sabi ko nga kanina kay Vina, possible na mag-last to standing sa Miss Universe again, Philippines and Thailand. Sabi niya, really? Sabi ko, yes. Pero syempre, natatakot ako maka-last to standing niya si Atisa. But feeling ko naman Q&A, mas kakabog si Atisa sa Q&A. Feeling ko magaling ang communication skills ni Atisa Manalo. More than dito kay Vina. Kaya good luck talaga, Atisa. So, kailangan lang natin talagang maghanda ng todo-todo. And then, tingnan natin kung mababasag nga ba ng Pilipinas ang target ng Thailand na masungkit ang corona ng Miss Universe. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, possible na mangyari yan. Possible na mapunta sa Thailand ang corona ng Miss Universe ngayong taon na to kung gagalingan nila ng gusto. Charot! So, yan. Pero nakikita ko, malaki yung possibility kung si Vina yung ilalaban nila. Siguro nasa 30%. Charot! So, yan. Ewan ko, tingnan natin. Hindi naman natin alam kung si Vina nga ba ang mananalo o may darating pang ibang kandidata. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, pag hindi dito nanalo si Vina, Diyos ko, ang sakit-sakit neto para sa kanya. Diba? Ay nako, good luck pa rin. And then let's see kung ano nga ba ang mangyayari sa Miss Universe ngayon taon na to. But kayo guys, ang tanong ko, ano nga ba tingin ninyo? Kakayanin nga ba ng Pilipinas na masungkit ang corona ng Miss Universe ngayon taon na to? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.